Hi guys, so today we are going to discuss about the concept of politics and governance. So marahil ngayon is naririnig na natin yung mga salitang politics and yung governance. So sa pagkatapos ng discussion na to is may intindihan natin or malalaman natin kung ano nga ba yung pagkakaiba or ano yung connection ng dalawang ito. Kung ano nga ba ang politics, ano nga ba ang governance. So, ayon naman kay Aristotle, meron siyang iniwan na quotes or isang quotation na man by nature is a political animal. Nang ibig sabihin nito ay bahagi ng ating likas na katangian ang pagsali o pagkikisangkot sa politika, pagpapasya sa lipunan at pagbuo ng mga samahan at sistema na nagpapatakbo sa ating lipunan. Tayo o ang mga tao o ang ating kakayahan na makipag-ugnayan, makibahagi sa pamamahala at magpahayag ng ating mga saloobin ay bahagi ng ating pagiging politikal na mga tao o nilalang. Dito naman tayo sa politics. So, sa politics is meron tayong tinatawag na political science. So, ano nga ba ang political science? Ang political science is pag-aaral sa power ng society. Kumbaga, yung mga tao na nakahold ng power, yung mga nasa politika, ganun. And nakafocus din to sa pag-aaral ng politics and government. Move naman tayo sa origin of the politics. So, sa origin of the politics is meron tayo ditong tinatawag na polis, polites, and politicos. So, ano nga ba ang polis? So, ang polis is, ito yung isang state or city. Tapos, pag sinabi natin politis, ito naman yung citizen, yung mga tao na tumitira sa isang polis or isang city. Tapos, yung politicus naman is ito yung mga government official na namamahala sa isang polis or isang country. For example na lang, tayo, we're living in the Philippines. So, Philippines, ito yung polis. Tapos, tayo naman, yung mga tao naman, like, we born in the Philippines, we live in the Philippines. So, matatawag tayo citizen. So, ang tawag sa citizen is politicus. Tapos, yung mga president, ganun, sila yung mga politicus, kumbaga, sila yung government official na nangangalaga sa atin. According naman kay Haywood, 2019, marami siyang dinefine about sa politics. So, natatak sa atin yung dinefine niya na politics is the art of government. So, kasi, kapag sinabi nating art, di ba kapag gumagawa tayo ng isang art, is pinag-iisipan mo natin mabuti para maging maganda yung kinalalabasan. So, sa politics naman is yung mga tao doon, pinag-iisipan nilang mabuti yung mga nililikha nila or yung mga ginagawa nila sa isang country para maging maganda yung pagbabago or maging maganda yung kinalalabasan. Sa social contract theories naman is meron tayong mga tatlong tao dito. Yun sina Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, and John Locke. During the 17th and 18th century, Europe stressed the hypothetical state of nature that was devoid of any kind of government. Nakikita natin dito is si Niccolo Machiavelli. So, sino nga ba si Niccolo Machiavelli sa world ng politics? So, si Niccolo Machiavelli is kilala siya bilang father of modern political science. So, we have 5 central concepts in politics. The first one is justice, also known as what and who is morally and politically right. Number 2, the power, source of authority. Number 3, the right types of constitution and governments, or also known as different types of governments and states. Number 4, the political structures, also known as the different ideologies in a state. Number 5, the right and virtuous leadership who should lead in the certain political system. Pag sinabi nating politics, is about how the people, organizations, or the government create
preserve, or change the rules that govern them. Kumbaga, ang politics ay kung paano ang mga tao na lumikha, nagpapanatili o nagbabago ng mga patakaran na nagpapamahala sa lipunan, mga organisasyon o isang pamahalaan. Pag sinabi naman nating political science is the academic field that specializes on the study of such processes and power in the central concept in the discussion and analysis. Kumbaga, ang political science, ito ay isang pag-aaral ng mga proseso at kapangyarihan ng isang pag-usuri at dito din nakatuon ang pag-aaral patungkol sa isang politika or politics. Ano naman ang word na governance? According kay Worldwide Governance Indicators 2019, ang governance ay patungkol sa umiiral na tradisyon, institusyon, at sistema sa pamamagitan ng pagtupad ng mga otoridad sa isang tiyak na bansa. Ayon naman kay Harrison et al. 2015, pag sinabi natin governance is about the governing, regulating, and managing and ordering a group of people or a whole state. Kumbaga, kung paano i-handle yung isang grupo ng mga tao or yung isang country. Governance naman is, nandito naman yung word na government. So, what is government? So, pag sinabi natin government is just one of the actors of governance. According to Harrison et al. 2015, a general term used to describe a body of authorities but also the process by which decisions are made. Kumbaga, pag sinabi natin government, ayon kay Harrison 2015, ito yung kinagamit upang ilarawan ang katawan ng otoridad at pati ang proseso ng paggawa ng isang desisyon or mga desisyon. So, para lang sa kalaman ng lahat, baka malito tayo. Pag ang pagkakaiba ng government and governance. So, pag sinabi natin governance, ito yung pamamahala. Tapos, pag sinabi naman natin government, ito naman yung pamahalaan. So, pag sinabing governance, isang sistema na nakakaapekto sa pagpapatakbo ng isang lugar. Pag sinabing government, nagpapatakbo ng isang bansa o lugar. Add ko pa na ang government ay isang bahagi ng governance o isang pamamahala. So we have the form of government, a three form of government. The first is democracy, the rule of the people or the many. Oligarchy, the rule of the privileged few. Tyranny, the rule of the individual. And according to Aristotle considered the three forms of government as example of bad governments. In politics, he included the good version of each form of bad government. We have the other forms of government are as follows. 1. Monarchy versus republic. Presidential versus parliamentary. Democratic versus non-democratic. And the last one is unitary state and federal state. Monarchy. Ito ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan nasa isang hari o reyna ng kanilang royal family. Republic. Sa isang republika, ang kapangyarihan ay nakapaloob sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan na pinili sa mga pamagitan ng halalan. Hello! So, I'll be talking about the key differences between presidential and parliamentary systems of government. So, let's dive into the presidential system. Sa presidential system, the big boss or shall I say ang president ay directly elected ng majority ng population. So, basically, si presidente ay chosen ng mga tao mismo. On the other side, sa parliamentary system naman, mga tao bumoboto para sa members ng parliament. Tapos sila na rin pipili ng prime minister nila. Sa ibang forms ng parliamentary government, ang parliament rin ang legislative branch. Usually, yung system na to ay kasama ang monarchy, kung saan ang prime minister ang nag-lead sa government while yung king or queen represents the state. So, yon sa presidential system,
ang presidente ang head of the country directly elected ng mga tao. While sa parliamentary system naman, ang parliament ang nagpipik ng leader nila na madalas tinatawag na prime minister. Democratic versus non-democratic. Malaki ang pagkakaiba ng mga sistemang demokratiko at hindi demokratiko sa kanilang diskarte sa pamamahala, paggawa ng desisyon at pamamahagi ng kapangyarihan. Sa isang demokratikong sistema, kinukuha ng pamahalaan ang kapangyarihan at pagiging lehitimo. So, sa democratic versus non-democratic naman, pag sinabing democratic, ito ay ruled by the people and majority gamit ang representation. Ang non-democratic naman is ruled ng isang tao or small na group na hindi mismo pinili ng mga tao. Unitary state versus federal state. Sa isang unitary state, ang kapangyarihan ay nakatuon sa sentral na pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan ay sumusunod lamang sa mga alituntunin at patakaran na itinakda ng sentral na pamahalaan sa kabilang dako sa isang federal na estado. Ang kapangyarihan ay nahati sa pagitan ng sentral na pamahalaan at mga federal sa estado na may mga sariling legislatura, hukuman at kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. So, meron naman ditong word na theocracy. Pag sinabi nating theocracy sa Tagalog ay theokrasya. Ito ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang relihiyon ay may malaking impluensya o kontrol sa pamahalaan at sa lipunan. Then, the discussion of politics and governance in political science has been divided in different fields of interest, namely political theory, political methodology, comparative politics, international relations, and law. The table below, so ito yung mga field of interest. Ang first na field of interest natin is yung political theory. Deals with the different perspective and ideas regarding politics and governance of different political philosophers from the ancient times like Aristotle to Niccolò Machiavelli to the time of Industrial Revolution through Karl Marx, and contemporary political philosopher like Hannah Arendt. So sa political theory, from the word theory na lang, so kumbaga dito mapag-aaralan kung saan nga ba nagsimula yung politics or yung word ng mga governance, yung mga word na nasa politics. So from the word nga na theory. Number 2, ang political methodology ay maaaring may paliwanag sa Tagalog bilang metodolohiya sa politika. Ito ay tumutukoy sa mga pamamaraan, teknik at paraan ng pagsaliksik at pagsusuri sa mga usapin at mga proseso sa larangan ng politika. Hello, so comparative politics. Comparative politics is all about comparing kung paano nagpapatakbo ng gobyerno ang iba't ibang bansa. Tinitingnan natin yung mga government systems, constitutions, at iba pang mga bagay para malaman kung ano yung pareho, kung ano yung magkaiba at kung ano yung pinaka-epektibong style. Para siyang pagiging detective sa politics, sa politika, trying to solve or to see kung anong trip ng bawat bansa. Sa example, si Aristotle, siya yung nag-compare ng iba't ibang forms ng gobyerno sa ancient Greece. Yung work niya sa politics, doon siya nag-focus, comparing various forms of governments during the golden age of ancient Greece. So, yun, comparative politics. International relations. Ang ugnayang pandaigdig o ugnayang pandaigdigan, kilala rin bilang relasyong internasyonal, ay isang sangay na agham pampolitika. Ito ay nag-aaral ugnayang panlabas at mga paksang global sa pagitan ng mga estado na nasa loob ng sistemang pandaigdig o sistemang internasyonal. Kasama dito ang mga gampanin ng mga estado, samahang pandaigdig, organisasyong internasyonal, samahang hindi pampahalaan, organisasyong hindi panggobyerno at mga korporasyong multinational.
Law. Ito yung mga nasulat na batas na sinusundan ng mga tao. Kumbaga sa politics, isa itong art and science sa government. Pag gumagawa ng batas, may proseso gaya ng science at pinag-iisipan naman mabuti gaya ng arts. Itong law na ito yung sinusundan ng mga tao sa isang bansa. So dito na nagtatapos ang aming reporting.